Hello, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating Munting Tinig Community. Alauna na po ng umaga dito sa Pilipinas at syempre dyan sa inyo, anong oras na po dyan, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo po ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo, ma-notify kayo bawat live stream natin at upload natin ng mga makabuluhang video. Ngayon, pag-usapan natin ang problema ng mga Duterte supporter at saka ni Baste kay General Torre. Anong problema ninyo ha? Anti-government kay General Torre. Inaano ba kayo ni General Torre? Ha? Big deal sa inyong ang pagka-appoint? Ha? Ng ating mahal na presidente? Sa isang general na humuli lang naman kay Kibuloy at kay Rodrigo Duterte at muntik ng kaladkarin si Digong dahil sa pasaway na matanda. Ayaw pang umakyat sa eroplano. Nagmamatigas pa. Ang dami pang mga request. Pa-special treatment pa. Ngayon, si General Torre lang naman pala ang kanilang katapat. Naupo si General Torre bilang Chief PNP. Hindi pa lang nasampal ni Baste Duterte. Kung makapag-react si Baste, uulitin ko sa appointment ng ating bagong PNP, akala mo kung sinong matapang. Akala mo kung sinong mayabang. Akala mo siya na yung may-ari ng katotohanan at kabutihan. Sa bagay, tuwang-tuwa pa ang mga DDS kapag magsalita ang mga demonyo nila ng mga kaalyado. Tuwang-tuwa. Ang pagkatalaga sa ating bagong PNP chief na si General Torre, isa po yan sa naging dahilan kung bakit nag-aalburuto ang kampo ng mga demonyo. Kasi si General Torre magpapalabas yan ng statement. Katulad niyan, ready na po ang kapulisan kung ano man ang mangyari. Handa na po, nakipagtulungan na sa Interpol para mapabalik itong si Roque dito na nagngangawa-ngawa sa Pilipinas. Ang dami pa, baka nga si General Torre pa rin siguro ang aaresto sa sangkot sa crime against humanity na kasama ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya gano'n na lang ang kanilang galit. Gano'n na lang kanilang inis. Kaya kung ano-ano na lang ang tawag nila kay General. Pinipersonal na lang nila. Ina-ad hominem na lang nila. Ewan ko ba sa inyo, mga DDS, hindi pa rin kayo natututo? Reklamo kayo dito, reklamo kayo doon. Kayo ang pinakareklamador sa lahat. Pati ang hindi ninyo kayang pagbili ng mga pagkain ng mga dusi-dusi na ninyong anak, isisi ninyo sa gobyerno, isisi nyo kay PBBM. Bakit? Nung gumagawa kayo nung inakyat ninyo ng asawa mo ang langit-langitan ng kaligayahan, naalala nyo ba ang mahal na Pangulo? Ngayong hindi mo na mapagabigyan ng gatas, hindi mo na mapakain yung mga anak mo, hindi mo na mapaaral, Pangulo na ng Pilipinas ang sisihin nyo. Pagkatapos, ang mga appointee ng ating mga presidente, pinapakialaman ninyo as if may talino kayong katulad ni PBBM, wala naman. Kaya balikan natin itong mga pinagsasabi ni Baste Duterte at yung hindi until now, pinupukol pa rin si General Torre ng kontrobersya. Pinupukol pa rin si General Torre ng mga maling pagpuna. Hindi makatulog, hindi makamove on, hindi maka-overcome. Na-shock ang mga DDS. Dahil tiwalang-tiwala talaga sila sa sinabi ni Baste na inappoint si General Torre hindi dahil po sa merit kundi sa pabor-pabor. Kayo na mga DDS, mga abnormal man, kulang man sa analysis, kulang sa observation, sa bagay, mga kulang-kulang na nasubrahan ba? Kulang-kulang na nasubrahan sa katangahan. Yan ang karakter ng mga DDS anti-Marcos and anti-government
who criticized the appointment of General Torre. Sino kaya ang gusto nilang i-appoint? Aber, uulitin ko na naman ito kasi hindi kayo titigil sa pagbabatikos, hindi din kami titigil, ulit-ulitin namin na i-content itong mga katangahan at mga bubuhan. Ikaw na mga DDS, dapat matuto kayo, dapat maging responsible kayo. No? Hindi naman po political si General Torre eh. Tama? Nagkataon lang na nasa kamay ng Pangulo ang appointment ng new PNP chief. Nasa kapangyarihan ng Pangulo ang mamili. Nasa diskresyon ng Pangulo kung sino ang kanyang ilalagay as long as qualified. Hindi naman po mag-appoint ang Pangulo kung hindi qualified. Si Bato de la Rosa nga, first star general, bago lang i-appoint ni Rodrigo Duterte bilang PNP. O, asan ang merit ni Bato de la Rosa dyan? Bato de la Rosa was appointed as PNP chief during the Duterte administration dahil matagal na nimbildihan si Bato de la Rosa kay Digong. At yun ay pabor-pabor. Yun talaga ang totoong pabor-pabor. Ang appointment ni Bato de la Rosa. Kaya ikaw, Baste, di ba magunos dili ka, mahiya ka naman. Kung makalait ka kay General Torre, akala mo, naabot mo kung ano yung naabot ni General? Wala to. Sa kalingkingan po, wala. Bata ka pa kumpara kay General Torre. Yung napagdaanan po ni General Torre na serbisyo sa gobyerno, dahil mahal niya ang ating bayan, may mandatong siyang sinumpaan, wala pa yan. Hindi mo yan kayang sumbatan o tumbasan. Kayo na mga DDS, hindi nyo yan kaya. Makanglait lang kayo kay General Torre without understanding the reason why he was appointed in that particular position you criticize. Alangan naman na si Panelo ang gawing PNP chief. Alangan naman na i-appoint si Roque. Abay, naturalmente, ang Pangulo ay mag-a-appoint ng isang leader ng kapulisan na ginagampanan ang trabaho. Hindi tamad, hindi palaboy-laboy, hindi isigulaki. Responsible ba? May sense of responsibility. Yon ang character na nakita ng ating mahal na Pangulo kay Torre. Kaya kayo na bumabatikos na mga Duterte Dehad supporters, mahiya kayo. Again, mahiya kayo. When it comes to academics, ano-ano lang yung achievement, di ba to? When it comes to performance, Bato surpassed? Saan yung performance ni Bato de la Rosa? War on drugs? Ha, Baste? Sabi nga ng isang political analyst, subukan mong yaw-yawin yung hippie dyan. Si Marantan. Sa Davao. O ito, mga Duterte Dehad supporters, bakit kayo nagtanim ng galit kay General Torre? Bakit hindi nyo matanggap ang kanyang appointment? Ano ang rason? Wala namang kasalanan si Torre sa inyo. Dahil hinuli si Kibuloy na kaalyado ni Rodrigo Duterte? Dahil hinuli si Rodrigo Duterte sapagkat nakipagtulungan sa Interpol? O nakipagtulungan ng Interpol sa ating mga kapulisan? Mga operatiba? Di ba dapat nga maintindihan nyo yan? Na iyan ay isa sa bahagi ng obligasyon ng pulis dahil pulis po ang huhuli as long as merong warrant. Galit na galit kayo kay General Torre, it is because of jealousy and inggit. Or nangangamba kayo na ilan naman sa mga kaalyado ni Digong na mga pasaway ang mahuhulog sa kamay ng mga kapulisan or ng otoridad. Baka yan naman po ang inyong ikinakatakot. At yan ang inyong ikinakabahala. Kaya puro kayo reklamo sa appointment ni General Torre. Dahil mayroon kayong pinagbabasihan eh. Mayroon kayong sinusunod, mayroon kayong kumpas. Dahil po sa nag-express ng galit, pati si Sara Duterte daw hangag. Tinanong ko anong masasabi sa appointment ni General Torre, tumawa ang gaga. Pwede naman niyang ipahayag yung ayaw niya, di ba?
O, kung makatotohanan, suportahan ng tao, pero kung hindi, alam mo, itong hindi matanggap ng mga taga-suporta ni Digong. Lalong-lalo na yung kanyang anak na nagmamagaling, na akala mo matumbasan niya yung serbisyo ni General Torre. Naku, ikaw Basti Duterte, tandaan mo, mahiya ka. Ha? Sa Davao ka lang naging mayor. Si General Torre, natikman na yan ang serbisyo ng iba't ibang mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ikaw hanggang dyan ka lang sa Davao. Kaya wag kang magmagaling, wag kang magyabang. Ha? Kung makapagsalita ka laban kay General Torre, akala mo ang presidente sing bobo ng tatay mo? No! There is always a comparison between the level of IQ of the president and your father. Tingnan mo yung laman ng utak ni Digong, pang Bato de la Rosa lang. Samantalang ang kay PBBM, nakita niya kaagad yung katalinuhan, yung galing, yung tapang, para gampanan ang kanyang responsibilidad. Performance-wise, ano ba yung performance ni Bato? Hindi nga namin kilala yan si Bato kung hindi nga yan siya naging senador. Naintindihan nyo? Yung naging PNP si Bato de la Rosa, hindi ko nga alam na PNP chief pala siya ng Davao. Naging PNP chief siya ng ng Philippine National Police. Hindi nga nararamdaman. Magulat na lang tayo, may patay dito, may patay doon. Wala namang na mga pulis. Kaya ikaw, Basti Duterte, mahiya ka sa sarili mo. Kayo naman mga DDS, ang kakapal ng mga mukha ninyo magreklamo sa appointment ng mga taong tinatalaga ng ating mahal na Pangulo. Bakit? Bright ba kayo kay PBBM? Hindi kayo bright kay PBBM. Bubo kayo, paano kayo naging matalino katulad ni PBBM? Ang talino nyo katulad ng talino ni Digong. Pang Bato de la Rosa lang pala. No? So once again, hindi ninyo mapapatumba si General Torre. Hindi ninyo mabubutasan at hindi ninyo masisira dahil unang-una, focus ang mama sa trabaho. Sa pagganap ng kanyang constitutional duties and responsibility. Bilang katuwang ng ating mahal na Pangulo, mapanatili ang kaayusan at mabawasan ang mga kriminalidad. Kung hindi man maubos, mabawasan man lang. Dahil talagang ang daming mga pasaway. Hindi pa sila kontento. Sirain pa nila yung gobyerno. Sirain pa nila yung Pangulo. So ngayon, ang papel ni General Torre, ayan. Good because ang ganda ng mga directives ng ating Philippine National Police Chief na walang iba kundi si General Torre. Si PBBM ang galing magpili ng PNP Chief. Tingnan mo si PNP Chief Marbel. Sinundan pa ni Torre. Tingnan mo. Si PBBM lang ang sakalam. Samantala, yung mga appointment ni Digong na mga PNP chief, ayun, sangkot sa crime against humanity. And any moment from now, lalabas ang warrant ng ICC if papagtibay nila lahat. Okay? So kaya ikaw mga Duterte Dayad supporter na nanonood dyan, huwag kang magalit sa akin, huwag kang magmura sa akin dahil alam mo kung bakit. Karapat-dapat nang kayong murahin dahil ang titigas ng mga ulo ninyo. Please listen with open heart. Puso gamitin nyo kapag kayo ay nakikinig at nanonood sa channel na ito. Para mabawasan naman kahit papano yung kabubuhan at katangahan ninyo, no? Anong kasalanan ni General Torre sa inyo? Hinuli lang si Kibuloy, hinuli lang si Digong. Tapos daw halos
Patayin nyo na din si General Torres sa panaginip nyo. Hoy! Abno. Bagong Pilipinas na po ito. Dapat nga tanggapin mo na dapat panahon na para ikaw ay magiging bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Hindi na sumusuporta kayo sa mga birdugo, mga demonyo, at mga hudas at ahas.